Hi! Magandang araw, another day, another vlog na naman tayo. Papunta na nga kami ni Pamangkin dyan sa bihilihan ng ulam. Ayan, as usual, tanghali na naman kami nakagising dyan. So, yan na lang yung nadatnan namin. Obviously na, nung hawak nung alay yung mga tray, alam ko na, nakukonti na lang yung madadatnan naming ulam dyan. Buti na lang meron pa kaming naabutan talaga. Kaya nung nakita ni Pamangkin na hipon na lang yung halos yung nandyan, ay nako, abot-abot ang ngiti niya hanggang tenga, promise. Favorite ba naman? So, dalawang balot na yung kinuha ko na hipon dyan. So, after noon, dumiretso kami dito sa malapit sa kanto kasi meron dito nagtitinda ng pansit, palabok. So, palabok na lang daw sabi ni Pamangkin. So, ayan, nakauwi na kami sa bahay at nag-aalmusal na kami ng palabok. So, hati nga kami. Pagkatapos nga namin kumain ni Pamangkin, dumating na yung suki kong nagtitinda at naglalako ng gulay. Syempre, pag dumadaan nyo sa harapan ng bahay, tinatawag niya talaga ako para bumili ng kanyang mga paninda. So, ayun, bumili ako ng tokwa dyan. Bumili na rin ako ng bawang, sibuyas. Ano pa ba yung binili ko? Meron ding toge siyang tinda. So, kinuha ko rin doon. Yun. At saka yung kalabasa. Kumuha rin ako ng kamatis dyan. Ayan. Kasi mahilig sa kamatis si Pamangkin. Ganoon din si Habi. Ayan. Kumuha na ako ng dalawang kamatis. So, yung toge nga pala is gagawin kong binabala kong gawing okoy yung toge at saka yung kalabasa. Since may hipon naman akong binili kanina. So, ayan lahat yung pinamili ko. And then after nun, dumiretso na ako sa service kitchen para mag-umpisa ng maghugas ng mga plato before ako mag-ready sa pagluluto. Gusto ko kasi lahat malinis na bago ako mag-umpisang magluto para mas ganahan akong magluto or mas madaling gumalaw kapag walang nakakalat sa kusina. After ko nga maghugas, ayan, nakita ko si Pamangkin, nilalaro niya si George. Ayan, ang aming Bebe George. Yan, naglalaro sila dyan. Pinagod niya ng gusto si Bebe George dyan. Tuwan-tuwa naman yung Bebo. After nga niya magsawa makipaglaro sa pusa, ayan, nanood naman siya ng kanyang inaabangang palabas. So, inayos ko na rin yung mga pinamili ko sa aking mga lagayan. So, habang nagpe-prepare nga ako dyan, inaasikaso ko yung paglilipat ng mga nabili ko dyan sa lagayan. Ayan, nagkukulitan ng aking dalawang bebe cat. Ayan, sila Dylan at si Bebe George. Habulan ng habulan yan sa aking tabi. So, ayan nga pala yung tokwa na binili ko kanina. Ilalagay ko yan sa freezer para pag anytime na gusto kong magluto niyan or kumain, kukunin ko na lang siya. Pinifreeze ko talaga siya. So, yan, nililinisan ko na yung binili kong hipon kanina. Tuwang-tuwa nga dyan si Pamangkin at hipon na naman yung aming ulam. Ayan. Buti na lang medyo hindi maliliit yung nabili naming hipon. Ayan. Mas masarap siyang kainin kapag ganyan kalaki yung mga hipon na nabibili natin. Tama-tama lang siya. So, ayan, tinatanggal ko rin yung bituka niya sa likod para mas masarap yung kanyang lasa. Iba kasing lasa kapag hindi mo tinanggal yung bituka sa likod, lalong mas malansa yung lasa niya. At habang ginagawa ko ngayon, hindi ko pa alam kung anong luto yung gagawin ko. So, iniisip ko paano pwedeng luto yung gawin ko dyan. Last time kasi buttered shrimp lang yung niluto ko. So, ngayon, naisipan ko siyang gawing shrimp Salvatore. So, yun. Nakita ko lang din yung recipe nito sa online. And then, gusto ko siyang itry kung masarap nga siya. So, ayan, inuna ko ng pakuluan or isangag-sangag yung hipon para matanggal na yung kanyang excess water. And then, tinunaw ko na yung margarine. Wala akong butter, so margarine meron ako. And then, nilagay ko na yung bawang. Niluto ko yung maigi hanggang sa lumambot na or maging crispy ng konti. And then, nilagay ko na yung hipon. Tinimplahan ko yan ng paminta, gatas. And then, naglagay din ako dyan ng cheese. And then, lalagyan ko pa yan ng siling labuyo pero hindi ko na siya dudurugin kasi baka hindi makain ni Pamangkin kung maanghang lang siya. So, dekorasyon lang yon. Ako na lang kakain ng sili. So, ayan na siya. Haluin ko na yan hanggang sa matunaw yung cheese at mag-incorporate. Incorporate! So, ayun na. Wala tayong pang-garnish na parsley. Masarap siguro kung may parsley yan para additional flavor na rin and texture sa ating hipon. So, ayan, nilagyan ko pa yan ng oyster para mas maging malasa at sumarap. And then, naglagay din ako ng konting sugar dyan para maging balanse yung kanyang lasa. Tamis-tamis na maalat-alat na creamy siya. So, ayan, pakuluan lang natin yan and then luto na. So, naghahain na nga si Pamangkin dyan dahil kakain na kami. Tinulungan na niya ako maghain. Ayan.
Kami nga lang palang dalawa ang kakain ng lunch diyan kasi wala pa si hubby, hindi pa siya dumarating. So, mga hapon na darating yun kaya mauna na kaming kumain sa kanya. Siguradong kakain naman yun sa store. So, ayan, tingnan niyo naman ginawa ni Pamangkin. Tinikman pa talaga niya 'no, minake sure niya na magugustuhan yung lasa at pasado daw sa kanya. Nagustuhan niya yung lasa kaya ayan, kumakain na siya. Mapihikan kasi 'tong batang etech, ayan. Buti na lang nagustuhan niya yung luto ko sa hipon. Masarap siya in fairness, ma-creamy. Kung mahilig kayo sa creamy yan, gawin niyo rin yung ganitong luto sa mga hipon. Masarap siya. Shrimp Salvatore, yung tawag dyan. At pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga ako saglit, naghugas ng plato, and then, ayan, naglinis na ako sa sala kasi hindi pa ako nakakapaglinis dyan. So, nagwalis na ako dyan, nagmap na rin. And then, may biglang dumaan, naglalako yung suki namin dyan sa may kapitbahay ng chicken skin. So, habang naglilinis nga ako, is nag-music si Pamangkin habang nagme-merienda siya. So, diretso lang ako sa paglilinis, nandito na ako sa side ng kusina. So, after ko maglinis, ayan, binuksan ko na yung dumating na parcel ko. Since wala na akong mga stock ko, konti na lang, ayan, nag-order ulit ako ng aming stock na detox ni hubby. So, pang 1 month na yan, yung aking mga stock na yan. Hindi ako pwede maubusan yan kasi napakalaking help niyan sa akin kasi constipated ako. Pag walang ganyan, nahihirapan akong mag-flush out. Nga pala kung hirap kayo mag-poops, constipated kayo, ayan, mag-try kayo mag-detox. Effective yung ginagamit kong yan. I-comment nyo lang sa baba kung gusto niyo yung link, ilalagay ko yung link. Nire-ready ko na nga dyan yung aking lulutuin since gagawa ako ng okoy, kalabasa with toge. Ayan, lalagyan ko rin yan ng sibuyas kasi masarap siya na may sibuyas, mabango, and then masarap na may sibuyas talaga yung niluluto mo. No? Lalo na kung mahilig kayo sa sibuyas. So, tapos na ako ng preparation ng aking lulutuin. So, pinagsama-sama ko na yan ang toge at ang hiniwa kong kalabasa, and then nilagay ko na yung sibuyas. So, hiwalay kong gagawin yung aking mixture. Meron akong harina, itlog, paminta. Naglagay na rin ako ng oyster sauce, yung tira ko kanina dun sa niluto kong hipon. So, pampasarap din yan, pampalasa sa ating mixture. And then, pag na-mixture nyo na yan, make sure na hindi siya ganun kalapot, hindi rin siya ganun kalabnaw. Sakto lang. Tapos, ihalo nyo na siya dun sa inyong mga hinalong gulay. Sayang lang diyan at wala akong cornstarch. Hindi sana naging ganun kalambot yung niluto kong okoy. Hindi siya ganun ka-crispy pero pwede na. Kasi yung part na may harina, medyo hindi talaga siya crispy, malambot siya. So, next time, siguro dagdagan natin ng cornstarch para maging crispy pa siya. So, ayan, make sure lang pakahaluin nyo mabuti. Makoted lahat ang inyong mga gulay. So, ayan nga pala yung hipon. Yung naghiwalay ako ng hipon kanina para itoppings yan sa aking okoy. So, ayan, piniprito ko na siya. Nilagay ko na yung hipon. Tapos yun nga yung nilagay kong mixture sa taas. Yung nilagyan ko ng mixture na yun, pag nagbuo-buo siya, niluto mo siya, yun ang hindi siya nagiging crispy. So, hindi ko siya nakuhang crispy yung may part na yon. So, pero nabuo naman yung okay ko. Hindi naman siya naghiwa-hiwalay. So, ayun. Malapit na siyang maluto. So, around 4:30 yata dyan dumating na si Habi. May dala siyang mangga. Ayan. Mahappy na naman ang wifey. Then, may dala din siyang malaking kalabasa. O, diba? Ang ganda. So, ayan na yung naluto naming okoy. Sabi ko kay Pamangkin, mamaya na kami kakain pagdating ni Habi. So, dumating na nga siya, and then, sabay-sabay na kami kakain. At titikman na namin yung pasalubong ni ating suka galing Ilocos. Ayan. In fairness naman, masarap yung suka na yun. May sarili siyang version. Ayan. Hindi nga lang siya yung last time na sinasabi kong sukang kamas. Pero mas bet ko yung sukang kamas kasi mas masarap yung lasa nun for me. Manamis-namis siya na maasim-asim. At templado na siya. Ito, ibang version naman to. Pero masarap din siyang sausawan. Ayan. Mahilig talaga kasi ako sa mga suka, promise. Iniinom ko pa yan, kaya siguro anemic ang person. Napakahilig sa suka. Ginagawang inumin na yan. So, ayan si Pamangkin, ang favorite na chicken. Dala nga pala ni Habi yung chicken na yan. So, hindi na ako nagluto. Yan na yung ulam namin. Ayan, hindi kumain si Pamangkin ng okoy. Ayaw niya ng gulay. So, yung hipon lang yung kinuha niya at gusto niyang kainin. And then, may tira pa kaming hipon dyan. Kaninang tanghalian, tinirahan namin si Habi. So, hindi rin masyado mahilig si Habi dun sa hipon. So, kami rin dalawa niya
pamangkin ang nag-ubos. Ayan, nagvo-voice over ako. Yung ngiti ni pamangkin, abot-abot hanggang tenga hanggang ngayon. Naalala pa niya yung hipon na kinain namin. So, kain nga pala tayo. Ang dami ko nang dinaldal, hindi man ako nag-alok kumain. So, ayan si Habi. Sabi ko, iwalay muna kami ng plate ni Habi para hindi ako nahihirapan mag-video. So, ayan si Pamangkin. O, di ba kinain na namin yung hipon. Inubos na namin yan. Masarap kasi talaga, promise. So, ayun lang yung naging ganap namin buong araw. Ayan. Salamat sa panonood ninyo. Magkita-kita ulit tayo sa next vlog. Bye!